naging Yes, I would mainit like yan ang also sabi to ng kontrobersyang interject ito sa mundo to the, ng ano, social to the media at pati na rin sa buong bansa. interpellation Isang of, mainit na balita ang Representative lumutang kaugnay Acop ng kontrobersyang and na isyu sa pagitan ng Representative Kongreso at Gutierrez. Senado. Sinimang na sa Kay pwesto Mr. si Fajardo po, Congressman Mr. Acop Chair. matapos ang So yung usapin sa contempt order na 37.5 inilabas laban kay million Representative na Castro. Sa kabila winidraw nito niyo na po tining doon sa nakakulong si Castro bangko, sa Senado na lalo ano pang po to, yung nagpataas 3 ng times, tensyon no, sa sa pagitan ng dalawang DepEd. kapulungan Tama ng po ba, Mr. lehislatura. Fajardo? Ayon sa Tama po, ulat, Your Honor. ang pagsibak kay Acop So after the withdrawal, dinidiretso na ito dito sa security officer named Colonel Nolasco. Mga aligasyon ukol sa maling Sa pamamahala office at po muna, pakikitungo sa mga Your kasama Honor. mambabatas And then, na naging mitsa ng kanyang tatawagan ko lang po pagkakapatalsik. siya. Samantalang Yeah, si Castro oo. na pangunahing So, personalidad sa usaping ito po bang ay si- patuloy na nanatili by the way, sa sino po kustodiya yung ng Senado nag-designate matapos ang controversial na kay contempt order Colonel na Nolasco? unang Hindi ko po kasi ipinalabas narinig laban yung sa kay, kanya. Ang sitwasyong ito ay kay nagdulot Representative ng masalimuot Acop. na tanong ukol Sino sa po ba ugnayan yung ng nakapirma? Kongreso at Meron Senado po bang at kung paano ito certification? Merong in naapektuhan ang writing balanse ng na kapangyarihan ng si gobyerno. Colonel Dennis Marami ang umaasa Nolasco na magkakaroon ng yung linaw pagbibigyan nyo ng pera? na resolusyon sa usaping ito upang maiwasan ang anumang mas malalim na Yeah. As security officer malalim po, pa meron. Sinong sa nag-designate? sa pagitan ng dalawang sangay ng legislatura. Si Colonel Lachica Habang po. umaantabay ang publiko So, sa meron sunod siyang, na hakbang ng mga written kinaukulan, designation? patuloy na Meron natiling po. para So, isipan po, Your kung Honor. paano Mr. maapektuhan Chair, ang can mga we have the kaganapan copy ito. of the designation? Kasi Mr. Chair, lalo wala na lang. sa pagbabalangkas ng mga mahalagang do you have a copy of that letter para of sa designation? Wala lang pa akong dala, Yung Your Honor. panoorin na lamang Okay. natin So ang next, buong ano na lang, video. Mr. Chair? At kung bago ka pa Okay. lang Thank sa you, ating Mr. channel, Chair. Mr. Chair. ay huwag kakalimutang Isa na lang, mag-subscribe para lagi kang maging Mr. updated Chair, sa kasi ating tanong mga ko bagong sa uploads na ina-upload araw-araw. At ang may upang ban maging po aware ka kayo. na rin sa kung anong So, nangyayari ang sa magdi-disperse ating po bansa. Ito na nga, ay mga kaibigan, yung tayo si ay panoorin. Nolasco. Wala siyang ban, tama ba? Wala po siyang ban. So therefore, kung ano man yung mangyari po dito na anomalya or problema, kayo po yung ano doon, kayo po yung aako ng accountability. Ako po ang banded, Mr. Chair. Okay, so kayo nga po yung aako ng accountability just in case na ito ay ano na may nagkaroon ng problema ng anomalya or anumang maling paggamit. Okay, thank you, Mr. Chair. That's all. Yeah. Thank you, Congresswoman Franz Castro. The Chair would like to recognize the Honorable Deputy Speaker, J.J. Suarez. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, with regards to the point raised by Congressman Gutierrez and Congresswoman. Sa katunayan, nabanggit din po ang pangalan nyo ni Attorney Michael Powa, spokesperson dati ni Vice President Sara, at dating Chief of Staff sa DepEd. Kilala niyo po ba siya? Yes, Your Honor. Yeah. At noong nakaraang hearing, napag-usapan ang confidential funds ng DepEd, pati ang mga YLS or Youth Leadership Summits. Dahil hindi po kayo nagpakita noong nakaraang mga hearing, wala po kaming choice kung hindi magtanong sa mga resource persons na nandito noon, noong araw na yon. Pero ayon kay Attorney Powa, ikaw at si Vice President Sara lang ang may alam tungkol sa paggamit ng confidential funds. Do you confirm this? O si Attorney Powa ang nagsisinungaling? Your Honor, ang nag-uusap lang po tungkol po sa confidential fund po sa office ay ako at saka si BP Sara, pero regarding po sa operation, may kausap pa po akong iba. So, tama po yung tama sinabi po yung ko. kay Michael Tama po. po. Kay Yusek po. Now, bago po Pero, tayo- I said, sorry Your Honor, sorry. Sige, sige. May kausap pa po akong iba, mga security officer po. Ano po? Yung pong security officer. Ang nakakaalam na isa. So, tatlo kayo. Ang kausap ko po si Ma'am Sara and then ako po sa security officer. Okay. Security officer, ikaw at si Vice President. Correct. Okay. Your Honor, hindi po nag-uusap po si security officer at saka si Vice President Sara. So, ikaw lang ang kausap ng security officer? Opo. Kilapit lang yung mic niyo. Yes, Your Honor. Thank you. Bago tayo pumunta sa mga pinaggamitan ng confidential funds,
dito muna tayo sa paano ba ipaprocess ang confidential funds. Specifically, yung confidential fund ng DepEd. Ang una pong step, Mr. Farda, is yung disbursement voucher. Would that be correct? Your Honor, may isa pa pong ginagawa para po magawa po yung disbursement Ano voucher. po yun? Physical and financial plan po. Yes. There must be a physical and financial plan. Yes, Your Honor. Yes, thank you. Yung pong disbursement voucher para sa first quarter ng 2023 in the amount of 37.5 million, sa iyo po ba nakapangalan yung disbursement voucher? Your Honor, ang pinapangalan po sa akin yung cheque. Yung pong cheque. Yeah. Sa iyo po. Yung cheque po. Yung disbursement voucher, wala. Ayan po ang disbursement voucher. So, nakaperma lang po ako dyan. Pero, Nandyan yung pangalan po Apo, ninyo. nagsasign po ako, Your Honor. Thank you. Yun din pong cheque, kagaya ng sabi ninyo, nakapangalan na rin po sa inyo. Opo, Your Honor. Okay. Pero matanong ko po, kayo po ba nag-prepare ng disbursement voucher? Your Honor, ang nagpe-prepare po niyan sa DepEd ay yung pong accounting. So, ang nagpre-prepare ng mga disbursement vouchers ng confidential funds of DepEd ay yung accounting division po. Yung pong disbursement po, as to disbursement. Yung vouchers. Opo. Pero, this whole process would be under your supervision. Your Honor, alam ko lang po yung mga signatory dyan, pero ang mas knowledgeable po dyan ay yung accounting po. Wala po bang nag-uutos sa iyo na i-prepare ang mga disbursement vouchers o ihanda ang mga ito para requirement po ng paggamit ng confidential funds? Your Honor, pag mayroon na pong physical and financial plan, minsan po pupunta ako sa accounting para mag-request na po na pwede na pong gawin yung disbursement voucher. Kasi And who gives you that order? Your Honor, as SDO, pag meron na pong physical financial plan, alam ko na po na kailangan na pong kasunod pong gawin ang disbursement voucher. Automatic na ginagawa po ninyo? Pag meron na pong physical and financial plan, automatic na po na magpapagawa na po ako ng disbursement voucher. Okay. Thank you. Kayo rin po ang payee. Miss Catalan to sign? Your Honor, as ano po yan eh, kapag ka po ang mga papers, si Miss Sunshine po ay nagpaperma na po kay Ma'am Sara ng disbursement voucher. Usually, trabaho po ni Miss Sunshine po yung regarding sa mga papers. May trabaho din po siyang ganyan. Tama po ba yung aking statement? Sorry, Your Honor, pwedeng paulit po yung statement nyo na yan. Hindi ba tinanong ko kanina, yung pangalan po ni Miss Rona Catalan is nakalagay din po sa disbursement voucher na nakalagay diyan kanina. Nakita natin. Opo, Your Honor. Tama? Ito po ba yung ni-request ni Madam Sunshine for Miss Catalan to sign? Hindi ko po alam kasi po, yung pong separate po kasi kami ng trabaho eh. Hindi ko po alam kung yan po talaga yung Yung okay. Question po yan. Kasi si Madam Rona Catalan in the previous hearings claimed that Madam Sunshine requested her to sign the liquidation vouchers for the 102.5 million in DepEd confidential funds, which were reportedly withdrawn as cash advances by you, who serve as the special disbursing officer at DepEd. Yun po yung sinabi ni
Madam Catalan, kaya tinatanong ko po kayo. Your Honor, ang ano po namin is, ang per quarter po, lagi pong 37.5 Yeah. million. Opo. Tatlong beses? Opo, tatlong beses po. Yes. So, totoo yung claim ni Madam Runa Catalan. Siguro po, kaya hindi ko po sure, kaya wala po kasi Okay. ako doon. Thank you. I'll take that for an answer. Yung pag-issue ng cheque sa'yo, yung date ay same date ng disbursement voucher. Would you remember that? Pag-issue po ng cheque, Ayan, andyan. Your Honor, ano pong ibig sabihin po issue po ng cheque? Same Nagkasabay date. po nung disbursement voucher. Doon Ay, sa- ang sa pagkakaalam ko, ginagawa po muna yung disbursement voucher Agree. para po makagawa ng cheque. Opo. Pero, yung pagkatapos ng disbursement voucher, sumunod ka agad yung pagkagawa ng cheque. Would you agree? Hindi ko na po alam ko kasi accounting po ang nagpa-process nun eh. Accounting. Opo. Kasi, may pagkaalam po ako dun sa controllership iho eh. So I know. And nakikita ko na napakabilis nung pagkatapos ng disbursement voucher, may cheque ka agad. Napakabilis po ng proseso. Accounting Hindi. po kasi nagpa-process, Your Diba? Honor. Yes. At ayon dito sa disbursement voucher, na-receive mo ang cheque for 37.5 million. Tama? Yes, Your Honor. Thank you. I would just like to manifest, Mr. Chair, nakita natin sa screen ang kopya ng 37.5 million check na issued na-issue kay Mr. Farda. Ang pag-advance ng 37.5 million na ito ay may approval ng Office of the Vice President. In fact, nakalagay nga sa disbursement voucher itong cash advance ay necessary, incurred lawfully and under her direct supervision. Mr. Farda, nung nakuha mo na yung cheque, ano po ang ginawa niyo po sa cheque? Your Honor, yan po ay withdrawin ko. Pero sa naalala ko po, hindi po agad na na-withdraw eh. Ano po ata ng kinabukasan pa. Kasi sa pagkaalam ko po, ang bangko wala pong ganyan atang. Winidraw niyo po ba ito one time? Yes, Your Honor. Yung pong 37. Okay. Yung pagka-withdraw nyo yung pondo, saan nyo po dinala? Sa office po, Your Honor. Sa office. So, meron po kayong vault doon that would be able to hold 37.5 million. Meron po, Your Honor. Meron. Okay. Kapag meron na ngayon tao na sa inyong opisina na nangangailangan o may gagamitin para na confidential funds mula sa iyo, inaalam mo ba kung saan gagamitin? Your Honor, meron po akong process ng pag-disburse niyan, Your Honor. Could you explain to us anong process ng pagdi-disburse mo? Sa isang ano ko lang po yan sa security officer lang po ako nagdi-disburse niyan. Wala na pong iba. So, kung may nangangailangan ng confidential funds sa office ng DepEd, sa security officer lang mo binibigay? Yes, Your Honor. And who might be that security officer who disburses together with you yung confidential funds ng DepEd?
Yes, Your Honor, meron po. Sino po yung security officer? Si Colonel Dennis Nolasco po. Colonel... Sa kwan po ito? Sa DepEd? Designated po siya as security officer sa DepEd. Sa DepEd. Opo. Designated as security officer. So, Yes, Your Honor. when designated, ang ibig sabihin po yun, meron silang appropriate legal orders. You mean designate po siya? Ano po? Gidesignate po siya. Na-designate Opo. po siya. Sino po ang nag-designate sa kanya para maging security officer? I was informed, BP Sara, that si Dennis Nolasco po ay... I was informed na meron pong security officer na for DepEd. So, sa pagkakaalam ko po, ang nag-assign po niyan ay si Colonel La Chica. Oh, okay. Thank you. Pag ibinigay mo sa security officer, ano po ang hinihingi mo sa kanya na proof para saan gagamitin ito? Wala ka nang hinihingi? Your Honor, may pinapakita po siyang quarterly activity plan po niya. And do you have a copy of all these quarterly activity plans in the utilization of 37.5 million? Your Honor, confidential po yan, so binabalik po sa kanya. So, Ano po? binabalik po sa kanya. So you do not have any copy of that? Wala po, Your Honor. It is only Colonel Dennis Nolasco who would have copies of this? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ngayon, matanong ko, sino-sino naman po ang humihingi na sa iyo ng confidential funds? Diyan lang po ako nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya lang? Yes, Your Honor. So, wala kang kaalam-alam kung saan o kanino ibinibigay ni Colonel Nolasco yung confidential funds? Your Honor, si Colonel Nolasco po kasi ang expert sa confidential operation. So, Hindi po ninyo sinasagot yung aking katanungan. Ang katanungan ko po ay si Colonel Dennis Nolasco ang nakakaalam kung sino at saan ginagamit yung confidential fund na ibinibigay mo sa kanya. Would that be correct? Your Honor, based po dun sa quarterly activities na binibigay po niya, Yes, doon lang po nalalaman. Ang sinasabi po ninyo sa amin is nagsasamit sa iyo si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly activity plan. Yes, Your Honor. And then, based on that, doon sa quarterly activity plan, nagbibigay po kayo ng CF. Ganon po ba? Yes, Your Honor. So, nandun din siguro sa quarterly activity plan yung buong amount? Your Honor, hindi po kasi buong amount po siya eh. Meron po siyang certain amount na hindi po... Na nakalagay lahat doon binibigay. sa quarterly activity plan? Opo. Okay, thank you. Pag ibinibigay mo ng pondo, is it in cash? Yes, Your Honor. Okay. Kasi ganito ang aking pagtatanong, Mr. Edward Farda, kasi gusto kong malaman o maintindihan saan po napupunta at paano ginagamit yung confidential funds. Pag nakuha mo na ito, kasi sa iyo nakapangalan yun eh. Di po ba? Yes, Your Honor. Yes, thank you. Sa second at third quarter, Mr. Farda, meron ding mga disbursement vouchers at checks, tama? Yes, Your Honor. Yes. Ngayon, isa-isahin natin bago tayo pumunta doon sa
susunod na proseso ng confidential funds. Comsec, please show yung disbursement voucher for the second quarter. Colonel Acop, General Acop, can I just ask one question? With the indulgence of Congressman Acop, the Yes. chair would like to recognize Yes, Mr. Chair. Deputy Speaker J.J. Suarez. So Edward, Mr. Fajarda, kayo po yung nagwi-withdraw ng pera sa Land Bank, tama po? Yes, Your Honor. Paano nyo po wini-withdraw yung pera mula sa bangko? You mean, normal process po ng pag-withdraw, Your Honor. So cheque ang ibinibigay nyo, tapos ini-encash nyo po ito? Yes, Your Honor. So 37 million, medyo malaking halaga po yun. Saang land bank nyo po kinukuha yung cash? Doon lang po sa Land Bank DepEd, within the premises naman po yun ng DepEd. Within the DepEd premises. Apo. So dun sa 37 million na wini-withdraw nyo, saan nyo po inilalagay ito? Sa bag po, backpack, saka dalawang bubble bag. Dalawa po. I can't imagine kasi itong 37 million eh. Meron po kasi last hearing na pinakitang duffel bag. Ganito po kaya yung itsura niya? Mr. Fajarda? More or less the same, pero may malaki pa po akong backpack. So ikaw lang mag-isa? Opo. Ha? Your Honor, tatlo po yan bag. Dalawang... So ikaw lang mag-isa ang nagbubuhat ng 37 million? Yes, Your Honor, kayang-kaya ko naman po. Kaso lang wala kang ibang kasama, wala kang security personnel habang dala-dala niyo po yung pera? Meron pong isa. Meron pa akong security. Pwede niyo po kaya maibigay yung pangalan ng security na yon? Tanungin ko lang po siya, Your Honor, ha, kung ibigay ko. Kasi ganito po kasi ang nangyayari. Kapag withdraw na po ako ng check, tatawagan ko po si security officer ko dun sa pagdi-disperse ko. Magbibigay po siya sa akin ng security. Tapos, sasabihin niya, dun po sa BPSPG sa baba, sa mga sundalo sa baba, may lalapit sa iyo pagbaba mo dyan. Nasasabihin sa iyo, akong magbabantay sa iyo, lalakadin lang namin po. Doon lang naman sa within the... So ang sinasabi niyo po, dun sa ilang beses po kayo nakapag-withdraw ng 37 million? Tatlo, Your Honor. 3 beses. So 3 beses, iba't ibang tao po yung nakasama ninyo? Siya lang po, Your Honor. So pwede niyo po maibigay yung pangalan since iisa lang pala? Sir Alan lang po ang tawag ko sa kanya eh. Ba't kilala niyo po itong Sir Alan na to? Sa mukha po, Your Honor, kasi BPSPG po siya. Kasama lang po lagi siya sa mga BPSPG. Nandun lang po lagi siya sa BPSPG pag bumababa po ako. Bahagi po siya ng Vice President Security Group. Siguro po, kasi yun po ang mga kasama niya eh, pag bumababa po ako. I think sundalo din po siya. Sundalo po siya. Oo. Hindi po kayo nababahala na hindi niyo po masyadong kilala yung tao kaso lang malaking halaga ang dala-dala po ninyo? Your Honor, si security officer po ang nagbigay sa akin. So, Security officer pertaining to who? to confidential fund po. Hindi, sino yung security officer na nagbigay sa inyo dito sa Alan na binabanggit ninyo? Si Colonel Nolasco po. Colonel Nolasco. Opo. So itong security officer na to na si Alan, siya po yung kasama ninyo pupunta sa land bank, mag-encash ng cheque at daladalagan niyo po yung mga bag na punong-puno ng pera. Yes, Your Honor. At dinadala niyo po ito sa vault. Nabanggit niyo po yung Opo. vault. Yes, Your Honor. Pwede niyo po kaya mailarawan sa amin kung gaano kalaki yung vault na pinaglalagyan po ng pera? Ito po ba'y kasing laki ninyo? Mas mataas po ako ng konti. Almost yung laki ko po. At kayo lang po ang may access sa vault na ito? Yes, Your Honor. Okay. I just wanted to clarify that, Chairman. Thank you very much, Congressman Acop, for that interview. Mr. Chairman, can I... Yes, Congressman. Senior Deputy Speaker Don Gonzales, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Edward Fajarda, yung pong bahay nyo doon lang sa tabi ng Land Bank and DepEd? Your Honor, malapit po doon. Pero hindi po sa tabi. Medyo malapit po doon.
gumagamit po kayo ng sasakyan, pag umuwi po kayo ng limbawa, galing kayo sa land bank, DepEd, punta kayo sa bahay nyo, kinakarga nyo lang po yung pera, hindi kayo gumagamit ng sasakyan? You mean pertaining po pag nag-withdraw po ako, Opo. Your Honor? Your Honor, lakad ko lang po kasi within the premises lang po siya ng DepEd yung land bank. Tapos dadalhin nyo po sa bahay nyo? Ay, hindi po. Sa office po. Okay. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you. Congressman Acop, you may proceed. Thank you, Mr. Chair. For 2023, Mr. Edward Farda, you prepared 3 disbursement vouchers, 37.5 million. Tama? Tatlong 37.5 million. Yes, Honor. Tama Yung po. bang nangyari doon sa unang 37.5 million, yung second quarter disbursement voucher at saka yung third quarter disbursement voucher, parehas po ang nangyari, ang ginawa po ninyo? You mean parehas? Yung Your Honor. in-encash nyo yung cheque, Opo. Yes, Your Honor. Opo. i-draw ninyo, tapos ibiligay nyo kay Colonel Dennis Nolasco. Yes, Your Honor. Pero hindi po buo lahat yun. Yung ibig sabihin, meron pa bang ibang tao, maliban kay Colonel Dennis Nolasco, na kumuha sa inyo ng confidential fund? Wala na po, Your Honor. So, Sa kanya nag-iisa lang siya talaga? Yes, Your For Honor. the 3 checks Yes, Your Honor. worth 37.5 million Tatlo po. each. Opo. Tama? Tama po. Okay. Doon po tayo nagkakaintindi. Now, Mr. Farda, tuwing tatanggap ka ng cheque noong first, second, and third quarter, sabi mo kanina, wini-withdraw mo sa bangko, dinadala sa inyong opisina, nilalagay sa vault. Sabi mo kanina, meron po kayong vault sa inyong mga sa opisina. Tama? Yes, Your Honor. Hindi mo dinideposito sa bangko, nandun lang sa vault. Nasa vault lang po, Your Honor. Okay. And inaantay po ninyo na mag-provide sa inyo si Colonel Nolasco ng quarterly activity report or plan. Yes, Your Honor. Thank you. May manifest, Mr. Chair, na nag-umpisa yung pagkuha ng confidential funds after gumawa po ng disbursement voucher. On the same day, Mr. Farda na na-issuean ng 37.5 million check or a total of 112.5 million. Tama, Farda? Kasi tatlong beses eh. Tatlong beses po. Yes. Per quarter po, Your Honor. 3 times 37.5 would equal 112.5. Tama po. To emphasize, itong napakalaking halaga ng cash advance ayon sa vouchers ay necessary, lawful, and incurred in the office of the Vice President ayon sa certification ng ating pangalawang Pangulo sa mga disbursement vouchers. Mr. Farda, nung nakaraang hearing, ayon kay Attorney Camora, kilala po niyo siya? Taga-COA? Hindi? Your Honor. Attorney Camora just accepted your accomplishment reports as correct, despite the blatant red flags. On February 2023, you encashed 37.5 million check and made, tama po ba yun? Sinabi ko? February 2023, in-encash mo yung 37.5 million check, yung first quarter.